ang nangyari kung bakit ang pinakamalaking mobile phone company noon ay nalugi at hindi na tinatangkilik ng mga tao ngayon? Paano nga ba sila nagsimula at bakit biglaan ang pagkawala nila sa industriya? Kaya kaalam, siguraduhin panoorin hanggang dulo para malaman mo ang kasagutan. Ngunit bago tayo magpatuloy kaalam ay siguraduhin nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Kung ikaw ay isang batang 90s, panigurado na nakahawak ka na rin ng cellphone ng Nokia noong mga panahong hindi pa uso ang iPhone at Android phones. Alam mo rin siguro kung ano ang 3210, 3110 o yung 5110 na isang sikat na model ng Nokia phones. Siguro ay bumilib ka rin sa tibay at tagal ng baterya na kayang gawin ng mga cellphones na ito. Nang mangharin siguro kayo sa mga games na pwede nyong malaro sa mga cellphones na ito tulad ng Snake at Space Impact. Pero sa kabila ng dami ng features na pwedeng gawin ng mga cellphones na ito noon, ano nga bang nangyari kung bakit ang pinakamalaking mobile phone company noon ay nalugi at hindi na tinatangkilik ng mga tao ngayon? Paano nga ba sila nagsimula at bakit biglaan ang pagkawala nila sa industriya? Ang kilala nating cellphone company na Nokia ay nagsimula bilang isang paper mill o pagawaan ng papel na itinatag noong 1865 ni Fredrik Edestam, isang mining engineer sa Finland. Naging matagumpay ang kanyang paper mill na naging dahilan ng kanyang pangalawang mill na itinayo malapit sa Nokian Virta River sa Nokia, Finland. Ang maliit na bayan na ito ay ang naging inspirasyon ni Fredrik para pangalanan ang kanyang kumpanya na Nokia. Dahil sa pagiging successful ng kanyang kumpanya, pinalawak niya ito sa iba't iba pang mga industriya tulad ng goma, mga kable, gulong, telebisyon at marami pang iba. Sa nasimula na kumpanya ni Fredrik, masasabi natin na ibang-iba ito sa Nokia na kilala natin ngayon. Naging sikat rin kasi itong telephone technology noong 1970s nang makipag-partner sila sa Salora, isang kumpanya na gumagawa ng color TV. Ang dalawang kumpanya ay nagsanib puwersa para mabuo ang Mobira Oy, isang radio telephone company. Dahil sa partnership na ito, pinakilala ng Nokia ang kauna-unahang international cellular system matapos lamang ang ilang taon nilang pakikipag-ugnayan sa kumpanya ng Salora. Ang nasabing system ay tinatawag nilang Nordic Mobile Telephone Network. Isa itong paraan para magkaroon ng link between Sweden, Denmark, Norway at Finland. Ang network na ito ay kilala bilang 1G system o ang kauna-unahang cellular generation sa buong mundo. Ngayon ay 5G na ang ginagamit natin dahil ito ang pinakabago at latest na cellular generation technology na ginagamit natin. Matapos makagawa ng isang telephone network noong 1980s naman ay ginawa naman ng Nokia ang kanilang kauna-unang car phone na tinatawag nilang Mobira Senator. Noong una ay pumatok ito ngunit hindi kalaunay na phase out ito dahil hindi na ito tinangkilik pa ng publiko dahil sa bigat at laki ng car phone na ito. Ito ang naging dahilan ng innovation na ginawa ng Nokia. Gumawa sila ng pinakaunang handheld mobile telephone na tinatawag na Mobira Cityman 900 na may timbang na 800 grams. Noong una ay hindi ito tinangkilik ng publiko dahil sa presyo nito na umaabot sa mahigit kumulang $5,000. Pero pagkatapos ng ilang buwan ay tumaas ang sales nito dahil sa litrato ng President ng USSR na si Mikhail Gorbachev habang gamit ang telepono na ito. Matapos nito ay marami ang bumili ng Mobira Cityman 900 at naging status symbol na rin ito ng yaman at kapangyarihan. Taong 1990s napansin ng mga executive officers ng Nokia na hindi ganun kalaki ang kinita ng kumpanya kahit na marami silang hawak na industriya. Dahil dito ay nagdesisyon sila na ibenta ng iba't iba nilang kumpanya sa goma, papel at iba pa. Nag-focus na lang sila sa isang industriya at yun ay ang telecommunication. Taong 1994 nang ilabas ng Nokia ang model phone nila na 2100. Ito ay ang kauna-unahan nilang cellphone na may feature na Nokia ringtone na kilala natin hanggang ngayon. Sa pahayag nila sa publiko, hindi raw nila inaasahan na tatangkilikin ng mga tao ang kanilang model. Sa katunayan daw ay 400,000 unit lamang ang target nila na maibenta. Pero dahil sa high demand ng publiko, bumenta ito ng higit 20 million units sa buong mundo. Noong 1998 naman ay naglabas muli ng isa pang model ang Nokia at ito ay ang kanilang 6100 series na bumenta ng 41 million units sa kaparehong taon.
Ang model na ito ay ang kauna-unang cellphone na may kasamang sikat na game ng Snake. At sa taong 1999, naglabas sila ng panibagong unit na pamilyar sa marami. Ito ay ang 3210 na may bagong feature na pagsisend ng picture messages gamit ang text. Ang model na ito ay bumenta ng 160 million units at naging isa sa pinakasikat na cellphone sa history. Dahil dito ay lalo pang lumaki ang demand ng publiko na magkaroon ng sariling cellphone. Naging sikat ang Nokia at iba pang cellphone manufacturer noon. Halimbawa na lamang sa Western Europe na sa loob ng 4 na taon ay tumaas ng 18 million ang cellphone users. At para makahabol ang Nokia sa dami ng demand nila, hindi sila umasa na punan lamang ito ng supplier nila sa Japan, bagkus ay gumawa rin sila ng production site para makapag-produce ng mobile technology sa Finland. Dahil sa tagumpay ng Nokia, sila ay tinaguri ang pinakamalaking mobile phone provider sa buong mundo. At mula 1996 hanggang 2001, nagkaroon sila ng 5 times earnings increase sa kanilang profit. Sila rin ang nanguna sa mobile phone market sa loob ng 14 years. At dahil sa tagal ng pagiging successful nila sa industriya, naging kampante ang Nokia sa mga produkto na meron sila. Inasahan nila na magtuloy-tuloy lang ang kanilang tagumpay ay hindi magkakaroon ng kakompetensya dahil sa laki ng kanilang kumpanya. Hanggang sa dumating ang taong 2007, pinakilala ni Steve Jobs ang may-ari ng kumpanya ng Apple, ang iPhone. Ang iPhone ay ang kauna-unang smartphone na gumagamit ng multi-touch display. At dahil dito ay nagsimula na nga ang industriya ng smartphone touchscreen revolution, kung saan ang mga tao ay umalis na sa paggamit ng physical keypad at pumunta sa paggamit ng touchscreen phones gaya ng iPhone. Dito na nagsimula ang kahinaan ng Nokia. Sa hindi inaasang pagkakataon kasi ay mabilis na tinangkilik ng mga tao ang pag-adapt nila sa smartphone na touchscreen revolution. Hindi na rin nakasabay pa ang Nokia sa mga bagong softwares na meron ang iOS at Android. Ang mga cellphone rin natin ngayon ay hindi na lang basta ginagawa sa pang-text at pantawag. Ginagamit na rin ito para makapag-search ka ng iba't ibang bagay na magagamit mo sa pang-araw-araw, tulad ng locations, oras, health issues, mga kainan at iba pa. Kumbaga, sumusulong na tayo sa isang makabagong technology, pero hindi ito nakita ng Nokia. Nakalimutan nila ang ginagawa nila noong una na innovation. Masyado silang naging kampante sa hardwares at softwares na meron sila sa kasalukuyan. At hindi nila binigyan ng oportunidad ang kanilang kumpanya na tumingin sa hinaharap. Kalaunay na pagtanto ito ng Nokia, ngunit masyado na silang huli o outdated sa mga nangyari. Bagamat naibenta na ng Nokia ang kanilang kumpanya sa Microsoft, buhay pa rin ang kanilang kumpanya sa ibang industriya. Nawala man ang Nokia sa telecommunication industry, nag-iwan naman sila ng malaking ambag sa kasaysayan ng technology. Sa katunayan, ang Nokia pa rin ang may hawak ng record sa pinakamabentang cellphone unit sa kasaysayan. Ito ay ang Nokia 1100 na meron ng 250 million unit na naibenta. At bukod dito, 7 sa 10 best-selling cellphones ay hawak ng Nokia. Ang aral na makukuha natin sa nangyari sa Nokia ay ang pagiging kampante at pagtigil sa innovations na pwede nating gawin. Huwag nating kalilimutan na ang pag-iisip ng gagawin natin sa hinaharap ay parte ng tagumpay natin sa kasalukuyan. Ito ang dahilan kung bakit nalugi at nawala sa industriya ang company na Nokia. Kalam, anong masasabi mo sa ating kwento ngayon? Naranasan mo din bang magkaroon ng Nokia phone? Kung oo, anong model ito? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.